May isang paksa na bihirang pag-usapan. Hindi edad ang masakit. Masakit ang katahimikan tuwing magkikita. Masakit kapag tinitingnan ka ng mga tao, pero hindi ikaw ang nakikita. Nandiyan ka lang. May mga kwento kang kamangha-mangha at tatatanging aral sa buhay. Pero parang ang mundo, ang nakikita na lang ay ang mga kulubot, ang kabagalan, ang mga panlabas na detalye. Ang pakiramdam na hindi ka nakikita ay dahan-dahang lumalaki, tulad ng isang tahimik na halaman. Sa simula, halos hindi mo napapansin na hindi ibinabalik ng apo mo ang tawag mo. Kaibigan, di ka na iniimbitahan sa mga pagtitipon. Yung tauhan sa butika na mas malakas magsalita kapag ginakausap ka, parang hindi mo maintindihan. At unti-unti, yung pakiramdam na kabilang ka, na pinahalagahan ka, ay nagiging iba na. Isang bagay na bumibigat sa dibdib. Tungkol mismo, dyan ang nakita kong mahalagang aral mula sa isang doktor na 85 taong gulang. Isang lalaki na nag-alaga na ng libu-libong pasyente at hanggang ngayon ay nagpapakita pa rin ng kahangahangang enerhiya. Kumikislap ang kanyang mga mata gaya ng sa isang 30 taong gulang. Parang namumulaklak ang mga tao sa paligid dahil sa presensya niya. Sinabi niya sa akin, ang edad ay nasa diwa, ngunit ang mga gawi ang nag-iwan ng bakas sa ating kaluluwa at sa ating muka. Paano kung sabihin ko may paraan para mabaliktad ang sitwasyong ito? Sa pamamagitan ng maliliit, ngunit siguradong pagbabago, maaari mong maibalik ang kislap sa iyong mga mata. Maaari kang muling mapakinggan, igalang at hangaan. Ang magandang balita ay mas madali pala baguhin ang mga asal na ito kaysa sa inaakala. Ang maliliit na pagbabago ay maaari magpataas ng kumpiyansa, gawing mas magaan ang presensya mo sa lipunan, at magbigay daan para makita ka bilang isang taong puno ng sigla at karunungan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga masamang gawin na ito at kung paano mo sila maiwawaksi sa natural at hindi komplikadong paraan. Ugali 1. Pagpapabaya sa sariling ayos. Maaring mukhang mababaw lang ang pag-aayos sa sarili, pero ang itsura ay direktang nakakaapekto sa paraan ng pagtrato ng mga tao sa atin. Hindi ibig sabihin na kailangan natin magdamit parang artista. Hindi naman. Tungkol nito sa pag-aalaga at paggalang sa sarili. Naalala ko na parang kahapon lang ang isang kwento na talagang tumatak sa akin. Si Lucas, matagal ko ng kaibigan. Palaging mabait at palabiro. Pero habang tumatagal, napabayaan niya ang sarili niya. Yung buhok niya lumago ng walang ayos, yung mga kuko niya medyo marumi, at yung mga damit niya medyo gusot. Palagi siya nagrereklamo na parang hindi siya napapansin, hindi na kinakausap ng mga tao. At pati mga tindera sa palengke, di na siya tinitingnan ng maayos. Doon ko naalala habang nag-uusap kami, yung sinabi sa akin ng doktor na 85 anyos noon isang araw. Ang unang impresyon na ibang tao sa iyo ay parang pambalot ng regalo. Kung hindi maayos ang balot, walang gustong malaman ang laman. Malalim ang pag-iisip ni Lucas. Sa sumunod na weekend, nagpasya siyang baguhin ang kanyang itsura. Pumunta siya sa barbero, nagpagupit, nag-ahit, kinuha ang ilang magagandang kamiseta na nakatago at ipinaplansa ang mga ito. Bumili siya ng simpleng moisturizer sa butika. Naakala mo, arte lang hanggang magamit mo at makita ang epekto. Sa ilang araw lang, nag-iba na siya. Bumalik ang ngiti niya at naging magaan ang usapan namin. Nagniningning ang mga mata ng iba kapag dumarating siya. Ang pagbabagog ito ay hindi tungkol sa pagpapaganda ng sarili, kundi tungkol sa presensya. Sa pag-aalaga sa sarili, pinapakita nating pinapahalagahan natin ang ating sarili. At ang iba ay natural na tumutugon dito. Pinakamaganda, hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Ang pagpapanatili ng maayos na gupit, malinis at puton na mga kuko, pagsusuot ng malinis at plansadong damit, paglalagay ng simpleng lotion sa balat, at pagpapanatiling malinis na mga sapatos ay malaki na ang nagagawa. Ang mga simpleng kilos ng pag-aalaga sa sarili ay para mga binhi.
Itinatanim natin dayon at agad nating aanihin ang mga ngiti, respeto at paghangga. Alam ko na may mga tao na iniisip, pero sa edad na to, sino pa ba ang mapapansin ako? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, napapansin ka pa rin ng mundo. Mas mahalagang nararamdaman mo kaysa sa nakikita ng mundo. Kapag nag-aayos ka, inaayos mo ang sarili mo. Tumitingin ka sa salamin at nagugustuhan mo ang nakikita mo. Nag-iiba ang pakiramdam mo. Mas nararamdaman mong mas malakas ka, mas handa, mas masaya. Lagi akong sinasabi ng doktor na 85 taong gulang. Ang katawan ng unang tahanan ng kaluluwa. Alagaan mo ito gaya ng pag-aalaga mo sa tahanan mo. Malinis, maayos, at maginhawa. Ikalawang ugali. Mapanakit o maingay na komunikasyon. Ngayon na alam na natin kung paano naapektuhan ng pag-aalaga ang ating imahe, pag-usapan naman natin ang isa pang mahalagang bagay. Ang ating komunikasyon. Walang saysayang magandang ating itsura kung sa oras na magsalita tayo ay napapalayo natin ang mga tao imbes na mapalapit sila sa atin. At madalas itong nangyayari nang hindi natin namamalayan. Gusto mo ba makita ng totoong halimbawa? Si Tomas, matagal ko ng kaibigan, ay kilala bilang mas sigla sa aming grupo. Palagi malakas magsalita, malakas tumawa, at tinatawag ang lahat kahit malayo. Pero habang lumilipas ang mga taon, napansin kong unti-unting lumalayo ang grupo. Kumunti ang usapan, nagsimula ang mga tao ng maliliit na pagtitipon na hindi siya binabanggit. Kawawa siya, hindi niya maintindihan bakit. Dito'y minungkahi ng pamangkin niya na magpa-check up siya sa pandinig. Lumabas na may bahagyang pagkawala siya ng pandinig. Dahil mahina siya makarinig, lumalakas ang boses niya nang di niya namamalayan. Lagi niyang sinasabi, ang 85 anyos na doktor na si Dr. Jose. Ang sikreto ng magandang pag-uusap ay mas nasa pakikinig kaysa sa pagsasalita. At totoo yun. Ang pagsasalita ng masyadong malakas, pagputol ng usapan, pagsigaw, o kahit ang madaling magtaas ng boses ay maaring magdulot ng hindi magandang pakiramdam sa iba. Walang gustong manatili sa lugar na hindi sila komportable. Pero ang magandang balita ay may solusyon din ito at hindi ito komplikado. Ang regular na pagpapacheck ng pandinig pagdating sa isang tiyak na edad, pag-obserba sa tono ng boses kapag may umiwas, at aktibong pakikinig ay mga simpleng hakbang na pwedeng magbago ng iyong pakikisalamuha. Ang pagsasalita sa maangat na tono, pagbibigay ng mga pahinga sa pag-uusap, at pag-oobserba sa mga reaksyon ng mga tao sa paligid mo ay nakakatulong upang makabuo ng mas banayad at mas magiliw na komunikasyon. Ikinuwento sa akin ng doktor na 85 taong gulang na sa lahat ng taon ng kanyang propesyon, hindi kailanman ang mga sinasabi niya ang nagpapagaling, kundi ang paraan ng pagsasalita, tono ng boses, mapaggalingang tingin, at pasensya sa pakikinig sa hinaing ng iba. Ikatlong ugali. Mga damit na masyado ng luma o pudpod. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na kahit mukhang simple, malaki ang epekto. Ang mga damit na pinipili natin para sa araw-araw. Ang damit ay parang frame ng larawan. Hindi nito binabago kung sino tayo, pero pwede nitong i-highlight o itago ang magaganda nating katangian. Maraming taong naniniwala na pagkatapos ng isang tiyak na edad, wala nang saysay kung ano ang isuot, na wala ka nang dapat paghandaan o pagandahan pa. Pero hayaan mong sabihin ko, meron pa rin para sa'yo. Naalala ko si Jake, matalikong kaibigan sa pangingisda. Palaging masigla si Jake, puno ng mga kwento. Pero nagsimula siyang masanay sa paulit-ulit na pagsusuot ng parehong kupas na t-shirt at luma niyang sombrero. Parang naging tatak na niya. Luma at kupas na damit, maluwag na pantalon at sapatos na halos sira-sira na. Kalaunan, nagreklamo siyang wala nang gustong makipagkwentuhan sa kanya. Parang naging tahimik at di na napansin. Isang araw, para pumunta sa handaan ng kaarawan, pinilit siya ng anak niyang babae na magsuot ng bagong kamiseta na matagal nang nakatabi. Isang simpleng kamiseta na mapusyaw na asul at plansado. Nang dumating siya sa handaan, parang lahat ng tao ay muling napansin siya.
Mas marami ang numiti. Mas marami ang nakipag-usap. Pati ang tindig niya ay nagbago. Tumayo siya ng mas tuwid. Mas buhay ang itsura. Alam mo ba kung anong sinabi niya pagkatapos? Pare, parang bumata raw ako ng mga 10 taon. At totoo naman yon. Ang tamang damit ay nagpapakita ng enerhiya, pag-aalaga, at respeto sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa uso o paggastos ng malaki. Ang pagpili ng mga basic at maayos na damit tulad ng magandang polo shirt o plain na t-shirt na may neutral na kulay at pag-iwas sa mga damit na sobrang luma ay malaking bagay na. Ang pagsusuot ng tamang sukat na damit, imbes na masyadong maluwag o masikip, ay nakakatulong baguhin ang itsura. Humingi ng tulong sa pinagkakatiwalaan mo kung kailangan. Ang mahalaga ay parang komportableng yakap ang iyong suot. Magsimula ka ng dahan-dahan, pumili ng damit na bumabagay sa'yo at mapapansin mong nag-iiba rin ang lakad mo. Kapag maganda ang pakiramdam natin sa suot natin, tumataas ang kumpiyansa at kasabay nito, dumarating ang interes ng iba, ang pagmamalasakit at respeto. Ugali 4. Pagreklamo o labis na pagpuna. Pagkatapos nating alagaan ang ating itsura at paraan ng pakikipag-usap, panahon na para bigyang pansin ang ating mga asal tuwing nakikipag-usap tayo. Madalas, hindi natin namamalayan na nahulog tayo sa patibong na naglalayo ng tao at ang papaluma sa atin. Ang labis na pagrereklamo at pagpuna. Natural lang na makaramdam ng pangumulila sa mga lumang panahon, ikumpara kung paano noon at ngayon. Pero kung hindi tayo mag-iingat, nagiging kapaitan ang paghahambing na yan. At ang masama pa, madalas hindi natin namamalayan na sobra na pala tayo nagrereklamo. Nakilala ko ang isang lalaki ng pangalan ay Daniel, na napakabait nung siya ay bata pa. Gustong marinig ng lahat ng kanyang mga kwento at pakikipagsapalaran. Habang lumilipas ang panahon, naging mas tahimik siya, mas mapanuri. Sa bawat usapan, agad niyang sinasabi, "Noong panahon ko, mas maganda," o kaya, "Ngayon, wala nang matinong tao." Sa una, natatawa at natutuwa pa ang mga kaibigan, pero kalaunan, iniwasan na nila ang mahahabang pagkikita. Parang may abong ulap na bumabalot sa kanya tuwing magsasalita siya, at hindi niya maintindihan kung bakit. Sabi niya, dahil walang gustong marinig ang katotohanan. Pero tingnan mo, hindi naman ibig sabihin na ayaw ng tao sa ibang opinyon. Ang problema ay ang dalas at ang tono. Nakakapagod makinig kung puro reklamo lagi. Ang palagiang pagpuna ay nagbibigay ng impresyon ng kapaitan, katigasan, at kawalan ng interes sa kasalukuyan. Pero madali rin namang baguhin ito. Sa halip na sabihing, mas maganda nun. Bakit hindi mo sabihing, nung panahon ko iba? At ngayon ay nakakatuwang makita kung paano nagbago ang mga bagay. Subukan mong ituon ang pansin sa mga positibong aspeto ng kasalukuyan, kontrolin ang dalas ng pagpuna, at ibahagi ang iyong mga alaala sa magaan na paraan, parang mga kwento lang. Tandaan mo na bawat henerasyon ay may sarili nilang mga hamon. Ang mga munting pagbabago na ito ay nagpapasarap sa samahan, nagbibigay daan sa mas makabuluhang palitan, at higit sa lahat, tumutulong na mapanatiling buhay ang saya sa loob natin. Dahil ang totoo, walang may gusto na makasamang taong laging pinupuna, ang mali sa lahat ng oras. Ang mga tao ay naakit sa pagiging magaan, sa pagkamausisa at sa pagiging palabiro. At tayo, na nakakita at nakaranas na ng napakaraming bagay, may dala tayong walang hanggang bukal ng mga kwento, aral at karunungan sa ating kalooban. Kailangan lang piliin ang tamang tono sa pagbabahagi ng mga ito. Ang enerhiya na inilalabas mo ay babalik din sa'yo. Kung puro reklamo ka, katahimikan at paglayo ang balik sa'yo. Kung nagkakalat ka ng pagkamausisa at magandang ugali, pagmamahal at kasama rin ang matatanggap mo. Kaya sa susunod na, makaramdam ka ng pagnanais na magreklamo, subukan mong gawing kwento ang iyong puna. Paano kung makita mo ang mundo gamit ang mata ng taong gustong matuto, madiskubre at tumawa pa?
Ugali 5. Saradong postura at wika ng katawan. Napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa ating imahe, sa mga salitang ginagamit natin, at sa enerjiyang ipinapasa natin sa mga pag-uusap. Panahon na para bigyang pansin ito. Isang bagay na mas nagsasabi tungkol sa atin kaysa sa salita. Ang wika ng katawan. Ang paraan ng ating paggalaw, kung paano tayo tumingin, at kung paano tayo pumwisto sa harap ng ibang tao, ay may malaking epekto. Kahit hindi tayo magsalita, nakakapagpahayag na tayo ng emosyon, intensyon, at maging ng ating nararamdaman. Pagbabahagi ako ng totoong halimbawa. Si Clara, isang kapitbahay, ay palaging masayahin at puno ng sigla. Pero isang araw, habang tinitingnan ng ilang litrato na kuha sa isang kaarawan, napansin niya ang isang bagay na hindi pa niya napapansin noon. Palagi siyang bagsak ang mga balikat, nakatawid ang mga braso, at nakatingin pababa. Sa litrato, mukha siyang malungkot, sarado at mailap, na ibang-iba sa pagkakakilala niya sa sarili niya. Doon niya naunawaan ang lahat. Ibang kwento ang ikinukwento ng katawan kaysa sa kaluluwa. At nangyayari ito sa marami sa atin, lalo na habang tumatanda tayo. Ang mga sakit sa katawan, pagod, o kahit ang kawalan ng gana ay nagiging dahilan para unti-unting magsara ang ating tindig na hindi natin namamalayan. Pero ang ganitong saradong tindig ay nagpapadala sa iba ng mensahe ng kawalan ng gana, pagiging matigas, o kawalan ng interes at, nang hindi sinasadya, napapalayo natin ang mga tao. Pero tulad ng lahat ng napag-usapan natin dito, mas madali itong ayusin kaysa sa iniisip natin. Maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba. Ang pagpapanatili ng tuwid na likod na parang may lubid na humihila mula sa tuktok ng ulo ay tumutulong sa matatag at kumpiyansang tindig. Ang pagtingin sa mata ng kausap mo habang hindi nakatiklop ang mga braso ay nagpapakita ng pagiging bukas at pagtanggap. Gamitin ang kamay sa natural at banayad na galaw habang nagsasalita. At ang pangngigi ng tao sa puso ay nakakatulong din upang makalika ng isang magiliw at may kumpiyansang imahe. Ang mga simpleng galaw na ito ay lumilika ng imahe ng sigla, interes, at pagiging magiliw. At ang resulta ay kamangha-mangha. Mas maraming tao ang lumalapit, mas maraming usapan ang dumadaloy, at mas maraming magagandang sandali ang nangyayari. Ang tindig natin ay nakakaapekto sa nararamdaman natin. Kapag bukas ang tindig natin at tuwid ang postura, nagpapadala tayo ng mensahe sa ating utak ng lakas at kumpiyansa. Parang sinasabi ng katawan sa isipan, ayos tayo. Handa tayong harapin ang pinakamaganda sa buhay. At ito, kaibigan ko, walang pinipiling edad para mangyari. Bawat umaga ay bagong pagkakataon para ituwid ang likod, itaas ang ulo, at numiti sa mundo. Hindi mahalaga kung tayo ay 20, 60, o 90 taong gulang. Ang wika ng katawan ay universal at walang hanggan. Kung mapansin mo masyado kang nakayuko, laging nakasarang iyong mga balikat at iniiwasan ng iyong mga mata ang tingin ng iba, magsimula ka ng dahan-dahan, isa-isang ayusin, hakbang-hakbang. Isang araw, mahuhuli mong mas matatag ka naglalakad, mas maliwanag tumingin, at bukas ang mga braso sa mundo ng walang takot. Ang magandang postura ay nagpapalakas ng magandang personal na imahe. Ang magalang na komunikasyon at gaan ng pananalita. Ito ay isang mabuting siklo na nagsisimula sa maliliit na kilos at nagdudulot ng malalaking pagbabago. Ugali 6. Masamang amoy ng hininga at katawan. Ugali 8. Ugali 9. Gawa ng katawan. Ugali gawa ugali. Mag-usap tayo ngayon tungkol sa isang bagay na maaring mukhang maliit pero napakalaki ng epekto. Ang pag-aalaga sa amoy ng hininga at amoy ng katawan. Alam ko na sensitibong usapan ito. Pero malagang pag-usapan natin ito ng natural at may respeto. Sa huli, lahat tayo ay maaring makaranas nito sa kahit anong punto ng ating buhay. At ang magandang balita ay kadalasan, simple at epektibo ang mga solusyon. Nagbabago ang katawan habang tumatagal.
Nag-iibang metabolismo. Mas nagiging tuyo ang bibig. Maaring magbagong amoy ng pawis. Lahat ng ito ay natural. Pero kung hindi natin papansinin ang mga senyales na ito, maaari nating mailayo ang mga tao nang hindi natin alam ang dahilan. Gusto mo ba makakita ng halimbawa? Si Peter, ang kasama ko sa paglalakad, ay isang masayahing tao. Yung tipong nagpapasaya sa kahit anong usapan. Pero napansin niya umaatras ang mga tao kapag lumalapit siya. Noon una, akala niya guni-guni lang. Tapos naisip niya na baka may mga taong basta na lang may ayaw sa kanya. Isang kaibigan ang maingat na nagsabi sa kanya na mabaho ang hininga niya. Si Peter na hindi niya alam ay dehydrated at umiinom din ng gamot na nagpapatuyo ng kanyang bibig. Kaya lalo pang lumala ang problema. Kailangan lang pala mag-usap. Nagsimula siyang uminom ng mas maraming tubig, gumamit ng alcohol-free mouthwash, at magdala ng sugar-free chewing gum. At nagbago lahat. Unti-unti, bumalik ang ngiti at pagiging malapit nila sa isa't isa. Mas madalas pala ang ganitong sitwasyon kaysa akala natin at wala namang nakakahiya rito. Isa lang ito sa mga aspeto ng kalusugan na dapat nating bigyang pansin. Ang pag-inom ng maraming tubig, paggamit ng mouthwash na walang alcohol, pagdadala ng chewing gum na walang asukal o mint candy, at maingat na paglilinis ng bibig ay mga simpleng paraan para mapanatiling presko ang hininga. Mahalaga rin ang regular na punta sa dentista, pagpapanatili ng kalinisan sa araw-araw na paliligo, at paggamit ng epektibong deodorant. Mas maganda magsuot ng damit na gawa sa natural na tela gaya ng koton. Mahalagang maunawaan na ang pag-aalaga sa mga detaling ito ay paraan ng pagmamalasakit sa sarili at sa mga taong kasama mo araw-araw. Parang paghahanda ng bahay bago dumating ang mga bisita. Inayos, nililinis, pinapabago natin, hindi ba? Ginagawa natin yun para maging kaaya-aya ang kapaligiran. Ganon din sa ating katawan na siya nating unang tahanan. At tingnan mo, kapag tayo ay sariwa, malinis at maayos ang sarili, nagbabago ang ating tindig. Tumataas ang ating kumpiyansa at nanunumbalik ang ating sigla para makihalubilo. Parang mas nagiging magaan tayo, mas malaya para mag-enjoy sa buhay. Kaya kung mapansin mong humihingi ng mas maraming pag-aalaga ang katawan mo, tugunan mo ito ng may kabaitan, hindi nahihiya, walang guilt at walang takot. Maliit na kilos ito na nagpoprotekta ng mahahalagang relasyon. Sa huli, ang mahalaga ay tandaan na ang tunay na edad ay nasa ating mga gawe, sa ating mga asal at sa kinang na pinipili nating panatilihin sa ating mga mata. Napansin mo bang kaya ng malilit na gawe baguhin ang tingin saya ng mundo? Hindi edad ang nagtatakda sa'yo, kundi ang iyong gawe. Kapag inaalagaan mo ang iyong imahe, ang iyong pakikipag-usap, ang iyong tindig at ang iyong presensya, muling makikita at mararamdaman ng lahat ang liwanag na nasa iyo na. Gaya ng sinabi ng doktor na 85 taong gulang, ang ating mga gawi ang humuhubog sa ating pagkatao at anyo. At tama siya. Bawat maliit na kilos ng pag-aalaga sa sarili ay parang bining itinanim na agad na mumulaklak sa anyo ng mga ngiti, yakap at masayang usapan. Isipin mo, papasok ka sa isang silid. Taas maayos ang pananamit, may ngiti sa labi at mapagmasid at mausisang tingin. Ang mga tao ay kusang lumalapit sa'yo. Nais nilang marinig ang iyong sasabihin at komportable sila sa iyong presensya. Hindi ito mahika. Ito ay natural na resulta lamang ng maliliit na desisyon araw-araw. Mga desisyong nagsasabing, inaalagaan ko ang aking sarili at ang mga taong nasa paligid ko. Ngayon, alin sa mga gawi na ito ang pinaka nakapagpaisip sa'yo? Magkomento sa ibaba. Kung nakatulong ang tips na ito, ibahagi rin sa iba na makaka-relate. Tandaan, hindi kailanman huli para muling mamulaklak. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon para mapansin, marinig, at pahalagahan ka bilang kayamanang ikaw. Salamat sa pagsama ngayon. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang nilalaman na maaring magbago ng buhay sa mga simpleng kilos ng karunungan. Hanggang sa susunod na video!